Good morning mga commander, shoutout muna kay Jersel Acacia, Sangako, kay Kuya Bernard, Jack Riben, AC Ramos, kay Mampea. Mga commander, pag-uusapan natin ngayon, no? Ano ba yung mga adjustment na ginawa sa MCGG? Last time, nagawa na natin ng video tutorial yung tungkol kay dito kay Lance Mia Balir. Ngayon may bagong patch, no? March 10. So mapapansin nyo, no? Weekly sila or every 2 weeks, meron silang updates. Depende sa survey. So, mga commander, yung iba sa inyo nalulose streak or unstable yung ranking sa mythical, parang mabilis kayo nadudurog kasi from time to time nag-update si Monton. Ibig sabihin, yung mga ginagawa nyo last week hindi na siya effective ngayon sa bagong update, no? Kaya dapat, no, magbabasa kayo ng patch notes. It takes 3 to 5 minutes lang naman para intindihan, no, kung paano mo babasahin yung kung paano ka ma-maintain yung top 4. Ang goal kasi natin dito laging mapapasok sa top 4 para yung MMR hindi mababawasan. So ano ba yung mga bagong patch ni Monton? So si Mia, no, from 50% to 60% attack speed. Shoutout kay Lack, no, na-enhance yung kanyang Mia. So pwede nyo siyang gamitin mga commander, yung Mia Soul Vessel. Yun lang kasi yung best na lineup kay Mia Soul Vessel, no? Kaya hindi ko masyadong ginagamit si Mia. Iisa lang yung lineup. Ayoko kasi nang ganun pa ulit-ulit. Pangalawa natin dito yung rarabihan si Bale, no, nagkaroon siya ng additional skill, tapos binaba yung kanyang kung kailan mo magagamit yung 2-star skill na sa 3-3. So sa Mythic kasi binabalagbag lang si Bale kasi mahirap talaga magpa-3-star doon. Tapos ang ano lang dito, 4 gold cost heroes, no. Sa madaling salita, hindi siya ganun kadaling gamitin sa Mythic. So wala masyadong nagamit sa amin. Pero kung for content lang o nag-enjoy ka lang magpa 3-star, no, pwede mong gamitin si Bill na enhance na health. Si Nana, nadagdagan ng 2 gold, no. Mas maganda siguro kung si Nana gagawin niyang 10 gold kasi yung 2 gold hindi siya nakaka-buff, no. Tapos isang items lang. Ang labanan kasi ngayon sa Mythic yung core heroes, no. So hindi pa rin siya, para sa akin, hindi pa rin siya ganun kagandang gamitan. Si Diggy, no, na-nerf na siya. Nung mga unang labas, maganda siya, no. Kasi only crystal. So si Ling, marirecommend ko sa inyo to. Pag mga newbie player kayo, pwede nyo gamitin si Ling. Kasi at the level 4, makakakuha na kayo ng 4 gold cost zero. Gaano ba kahalaga yung 4 gold cost zero? Doon kasi ano yung lineup nyo, ipapasok yung lineup nyo. Lineup wise, as early as possible, mabuo nyo yung lineup na gagamitin nyo. Kasi pag sa huli na kayo nagbuo ng lineup nyo, malulusaw talaga kayo guys, lalo na mga mythical kalaban nyo. So siling na enhance siya, pwede nyo siyang shoutout dun sa mga Ling users dyan, no, naglalabasan na yan sa Mythic. Si Alice Power, no, tinanggal lang yung 5 XP niya sa Alice card, no. Pero kapag Alice pa rin gagamitin nyo, nandun pa rin yung 5 XP. Kasi lagi ko pa naman ginagamit si Alice. Kaya lang si Alice, hindi na siya top commander. Para sa akin siya na lang ay mga pang 7, no. 7 out of 10 na lang yung rating natin dyan. Marami na ngayon guys na malalakas na commander. Pag-uusapan natin yun sa next video natin. Si Dauntless, no, kasi ang dami nagre-reklamo ba't daw ang lakas ng Dauntless Marksman. So hindi naman siya ganun na nerf, no. Pero kaya na siyang i-counter kahit pa paano. Kasi from the previous patch, no, nabawasan yung power spike ng mga Dauntless. So sa Mythic na tutunan na rin natin yan i-counter sa mga Mythical. Si Rafaela, no, Luminexus, yun, na-enhance siya sa kasi Parsa. So pwede nyo nang gamitin dito sa Toy Mischief Stargazer. Maganda yan kay Cyclops. Kasi shoutout kay Ian, top global Cyclops, no. Power spike yung iyong lineup. Si Yusong, yan, isa to sa mga highlights ngayon mga commander. Mostly ang binubuo ngayon ay Exorcist Bruiser, lalo na kapag nakakagura ka, o kaya Bruiser Scavenger, no. Kasi na-enhance yung damage ng Yusong. Sana ma-enhance din yung Haya, kasi yung Hayang medyo maano yung damage niya. So yan, lumalabas na rin sa top 4 lineups
Exorcist Bruiser. Si Hanabi, ayan, no, galit na galit kayo sa Dauntless Marksman. Bali yung Hanabi, na-nerf din siya. Pero yung Dauntless Marksman, effective pa rin yun. Lalo na yung commander niya ay si Pani. No, may mga selective pa rin commander na effective yung Dauntless Marksman. Si Kyo, yan, yun yung pang-counter sa Dauntless Marksman o sa bading lineup, no. Si Kay. Na-nerf siya, no, from 405 na damage naging 370. Pero useful pa rin siya pangkuha ng backline, lalo na kung may Layla kayong katapat, no. O kaya naman ay Marksman, o kaya KOF Luminexus. KOF Luminexus din ang counter sa kanya, no. So, yun lang mga commander. Kailangan basahin yung adjustment para hindi kayo naglo-low streak. Kasi hindi ko pa ito nabasa. Sabi ko nag-busy kasi sa school, no. Na low streak na tayo, guys. Pero nung binasa ko ulit, may mga bago na palang updates. So, shoutout, thank you sa mga new followers natin.